Kaya ba talagang gawin ang Luzon North Loop gamit ang electric motorcycle? Walang gasolina at pure electric lang. Ito ang NXT Storm XR na may 150 to 200 km range gamit ang 72 volts 95 Ah na Life of War battery. Pero sa ride na ito, may dala kaming mga gamit, may mga ahunan at mahaba ang biyahe. Pero kumpiyansa kami sa setup dahil naka 6,000 watts QS motor hub motor ito at gumagamit ng Votol EM180 na controller kaya kayang-kaya ang long rides. Isa pa sa maganda sa setup namin, Type 2 na rin ang charging nito. Ibig sabihin, pwede kaming mag-charge sa mga charging station ng electric cars. Pero kung walang charging station, pwede rin kaming mag-charge gamit lang ang regular outlet sa bahay. At dahil naka-fast charger na rin ito, umaabot lang ng mga 2 hanggang 4 na oras ang charging time namin dahil sa 25 amps charger nito. Sa vlog na ito, ido-document namin ang day-by-day journey namin sa North Loop gamit ang electric motorcycles. At ito nga ang day 1 ng aming North Loop Electric Adventure. Nagumpisa ang aming biyahe dito sa Marilao, Bulacan. Pero syempre, bago ang mahabang ride, kailangan muna natin ng tamang fuel para sa rider. Kaya nagkape muna kami dito sa Miracle Specialty Coffee. Maganda tong gawing tambayan ng mga riders, masarap ang kape at maganda rin ang ambience at perfect ang lugar para simulan ng isang long ride. At bago nga bumiyahe, nag-final check muna kami ng aming mga electric motorcycles. Kagaya ng battery level, gulong at syempre ang mga gamit namin. Ang gamit ko ay NXT Storm XR na green at si Wattspeed naman ang gamit niya ay color blue. At para malaman kung kaya pa rin bang makipagsabayan ng NXT Storm X sa bagong Storm XR, ginamit ni RB ang Storm X na gray na ginamit niya rin nung nagsagada at Baguio kami. Wala kaming angkas sa ride na ito pero kargado ako ng gamit, may top box at side panniers ako para sa mga gear at essentials namin sa North Loop. Mula sa Marilao, Bulacan ay babiyahe kami papuntang Kawayan Cafe na may layong 127 kilometers at ang first stop na to ay ang aming first charging station at ito ang Galaxy Charging Station sa Gimban, Nueva Ecija. Sa ruta nating ito, ilan sa mga bayan na madadaanan natin ay ang Marilao, Bukawe, Balagtas, Pulilan, San Ildefonso, Gapan, San Leonardo, Cabanatuan, San Jose hanggang makarating sa Kawayan, Nueva Ecija. Alam nyo ba na ito ang isa sa mga exciting na bahagi ng ride, ang makita kung gaano ka-capable ang electric motorcycle sa long distance riding. Pagdating namin sa Kawayan Cafe, perfect timing para magpahinga at mag-charge. Dito kami nag-charge sa Galaxy Charging Station gamit ang Type 2 charger. Kung paano mag-charge dito ay gagawan ko na lang ng separate video. Isa sa mga magagandang bagay sa EV riding, habang nagpapahinga ka o nagkakape, nagcha-charge na rin ang motor mo. Pagkatapos nga mag-charge ay nagsimula na ulit kaming bumiyahe. Ang next stop namin ay sa Bayumbong, Nueva Vizcaya kung saan merong Solarios EV charging station. Mula sa Kawayan Cafe ay may layo itong 144 kilometers. Kaya sa ganitong klaseng ride, napakahalaga ng charging planning kagaya ng ginawa namin. Para magawa itong Luzon North Loop, nagplano na kami kung saan kaming lugar magcha-charge. Hindi naman ito naging mahirap dahil pwede naman kaming mag-charge mapa-charging station man o sa ordinaryong outlet sa bahay. Pagdating namin dito sa 24/7 in sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, nag-charge ulit kami sa Solarios Charging Station. Malaking tulong talaga ang mga charging network na ganito para mas maging possible ang long distance EV ride sa Pilipinas. Buti na lang may phone application na tinatawag na EVRO at PlugShare kung saan makikita mo na ang iba't ibang charging station dito sa Pilipinas. Pagkatapos namin mag-charge dito sa Solarios EV Charging Station, tumuloy na rin kaming bumiyahe papuntang Santiago, Isabela. May layo na lamang itong almost 60 kilometers, kaya kayang-kaya na to ng aming mga battery kahit pa hindi kami mag-full charge. May NXT Local Ride Series nga pala ang NXT E-Bike PH sa kanilang branch sa Isabela mula March 12 hanggang 14. At dahil March 12 na nga kinabukasan at madadaanan naman namin ang Santiago, Isabela sa aming North Loop ride, kaya isanabay na namin ang rutang ito para hindi naman sayang ang biyahe. Dito muna kami sa Santiago, Isabela magpapalipas ng gabi at sa aming tinuluyan, dun na rin kami magcha-charge ng aming mga electric motorcycles. Mahaba-habang ride ng day 1, almost 340 plus kilometers pero sulit dahil nakarating kami ng maayos gamit lang ang electric motorcycles. So far, ito pa lang ang day 1 ng North Loop ride namin gamit ang NXT Storm XR at Storm X. Marami pang kilometro ang tatahakin, marami pang charging stops at marami pang lugar na madadaanan. Kung gusto nyo makita kung hanggang saan talaga ang kayang marating ng electric motorcycles sa long rides, abangan nyo ang day 2 ng Luzon North Loop ng NXT E-Bike PH. Hanggang dito na lang mga ka-electric, this is EV Yahemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga ka-EV Yahe.